subsidize college education for all Dasmariñas residents. Number 5, establish 3 world-class government hospitals with medical and dental services para po sa ating lahat. Number 6, 100% medical coverages for senior citizens and Dasmariñas residents. Number 7, prepare and develop Dasmariñas for transition to first world-class status. Yung pong ating kapitbahay na Singapore, 50 years na po tayo napapag-iwanan. Kausapin po natin yung mga kaibigan po natin, kamag-anak na overseas Filipino workers. Ano po bang magagandang ginagawa sa bayan ng Singapore at sila po ay mas maunlad kaysa sa atin? Number 8, itaguyod po natin ang soberanya at depensa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Gagawa po tayo ng batas at kukunin na po natin ang ating mga oil and gas na pilit po na gustong sakupin at kunin ng komunistang China. Hindi po natin sila papayagan. Atin po ang natural resources sa West Philippine Sea. At magkakaroon po tayo, according sa batas na gagawin ng inyong pong congressman, meron po tayong at least 5 milyon piso na pension mula po sa resources natin, revenues from West Philippine Sea. Yung pong improvement at development, modernization ng ating pong Armed Forces of the Philippines at ang ating pong Coast Guard, diyan po natin kukunin ang pambili po ng ating modernong mga kagamitan, pangdagat, paghipapawid, diyan po natin sila kukunin lahat. Meron po akong Bible verse, sabi po sa awit 33:12, pinagpala ang bayan na ang Panginoon ay Diyos. Lagi po tayo mananalangin, hindi po tayo magtatagumpay. Liban na lang po, kasama natin palagi ang Panginoon. Huwag po tayong bumigay, huwag po tayong bumitaw. Kapit po tayo lagi sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat at happy weekend. Ito po si Professor Lay Ordenes, tumatakbo pong congressman ng Dasmariñas, 4th District, number 4 po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yan, no? So, mga kaibigan, yan po si Professor Lay Ordenes, no? Tumatakbo po siya sa 4th District ng Dasmariñas. Siya po mga kaibigan ay dati po siya sa Navy, no? At isa po siya mga kaibigan sa naging sa mula nung ano pa guys sa panahon po ni dating President Fidel V. Ramos, no? So marami po siyang mga kwento noon mga kaibigan tungkol po sa West Philippine Sea, no, kung paano po nila pinaglaban noon mga kaibigan yung West Philippine Sea magmula po sa mga Inchik, no? So mga kaibigan, isang araw po ay interviewin po natin ulit, no, si Professor Lay Ordenes kasi nung siya po ay ating interview mga kaibigan sa Goldilocks, no, sa SM, eh, ano pa 'no, nag-plug pa 'no. Ah, naka-live po 'no, naka-live po ako tapos streamer din ginamit ko sa dalawang destination, isa sa Facebook tsaka isa sa ano, sa YouTube. So, gano'n pala kapag walang wifi 'no, kasi data lang po, kasi nasa labas kami. So, ang pangit po ng ano, ng reception, ang pangit po ng video, in short, lag 'no. So, ang pagkakamali ko po dapat pala ni-record ko lang. Recorded lang dapat, hindi hindi dapat ako nag-live 'no. So, yung mga kaibigan, ulitin po namin yung, yung aming, yung video niya 'no, yung interview ko, uulitin ko po yun, hahanap kami ng schedule para ma-interview ko po siya ulit 'no, kasi sayang naman ang dami niyang mga, sinasabi at kinukuwento doon, pati sa kanyang mga naging experience at sa kanyang, plataporma 'no, mga kaibigan. So, para po sa mga mamamayan ng Dasmariñas, meron po kayong option kung sino ang inyong, iboboto para po sa kaunlaran ng, Dasmariñas, Cavite 'no. So ito mga kaibigan naman, ah,
Bago po tayo mag-start 'no, papunta sa ating topic. Ang topic po kasi natin mga kaibigan ay tungkol po dito sa, um, ito sa siyempre mga kaibigan sabi ko nga sa inyo 'di ba, tuwing magla-live po tayo guys ay tayo po ay magbabalik ng mga topic 'no, na patungkol po ito sa impeachment ni VP Sara Duterte 'no. Mga issue mga kaibigan na kinakaharap po ni, Vice Presidente Sara Duterte 'no. So, ang issue po ngayon na ating tutukan ay itong pagsisinungaling po 'no ni VP Sara Duterte sa PNP at saka sa media sa mukhang pagtatago kay Kibuloy 'no. Remember mga kaibigan nung siya po ay tinatanong kung nasaan si Pastor Kibuloy? Ang sabi po niya ay, nasa langit na 'no, nasa langit na daw si pastor, dating, pastor, dapat ba bang tawagin na pastor 'yun 'no? So, ano na lang, pangit naman kasi kapag yung tawag sa kanya ng mga ano 'di ba, mga tao yung PACQ, oh, 'pag, binanggit mo 'yun pangit pakinggan 'di ba? Pangit pakinggan 'no. So, 'yun nga mga kaibigan 'no, 'yan po ang ating topic 'no sa araw na 'to, 'yan. So, eto na mga guys, bago po tayo, magpunta diyan nais ko lang pong, malaman ninyo mga kaibigan na meron pong isang party list na tumatakbo 'no, na isa po sa isa lang po naman ang party list na aking sinusuportahan at wala pong iba 'yan kundi ang Bagong Pilipinas 'no. Bagong Pilipinas Party List, 'yan sa aking mga, ah, kapwa ka-BBM, kapwa supporter ng Pangulong Marcos ni, President PBBM 'no, sa mga loyalista, mga Marcos supporters. Suportahan po natin ang Bagong Pilipinas Party List number 146 sa balota 'no. Bakit po maganda na suportahan po natin ang Bagong Pilipinas Party List? Kasi po ito po ay naka-inline 'no, naka-align po ito sa programa ng ating pangulo at ito pong, party list, Bagong Pilipinas Party List ay talagang makakatulong po sa ating, pamahalaan at sa mamamayang Pilipino. In fact, mga kaibigan, hindi pa man sila tumatakbo, sila po ay marami ng mga accomplishments 'no. Sabi nga mga guys 'no, 3 taon 'no, sa 3 taon na sila ay, bumuo ng kanilang, movement na 'yan mga kaibigan, yung One Movement, ay napakarami na po nilang na-accomplish at natulungan ng mga, kababayan natin na katulad din po natin na dukha 'no. So, kaya 'yan mga kaibigan, kung naghahanap pa po tayo ng party list at hindi pa po tayo sigurado kung sino ang ating boboto, nire-recommend ko po sa inyo ang Bagong Pilipinas Party List number 146 mga kababayan 'no, sa balota. So, mahirap po hanapin yung, Bagong Pilipinas Party List, mahirap hanapin kasi ang dami 'di ba? So, hanapin niyo na lang po ang 146, number 146 at yun na lang po ang inyong isi-shade 'no, para po mabilis, 'no. So, huwag niyo pong kakalimutan ulit, Bagong Pilipinas Party List 146 sa balota, 'yan. So, ngayon mga kaibigan, punta na tayo sa ating topic 'no. Ah, Sara Duterte, ayan, medyo i-ano ko lang, kasi ayan, okey. Medyo sandali guys, i-minimize ko lang yung aking ano, 'yan, minimize. Minimize ko lang, okey, 'yan.
minimize ko lang, yan, okey, yan. Wow, marunong pa pala ako maging call center agent, yan. Kasi nakalimutan ko na ang pagiging call center agent, yan, okey. So yan, marunong pa pala ako. Yan, minimize ko yung aking eto, yan, yan. Sa call center kasi guys, dalawa yung aming ano, yung aming desktop, dalawa, malalaki. Isa diyan sa right, isa dito sa left. So, kapag meron ka pang ano, AVR, meron ka pang iba-iba, madami kang tools, eh. So, tingin ka dito, tapos tingin ka dun sa kabilang desktop, ta's talagang multitasking 'no. Tapos meron ka pang kausap, tapos, kapag meron ka pang halimbawa, kinakausap ka pa ng, kasama mo or ng supervisor mo, kailangan ano talaga multitasking 'no. So, mahirap po talaga din na magtrabaho sa call center 'no. So, 'yan. So, ngayon mga kaibigan eto na tayo 'no, tuloy na tayo. Sara Duterte 'no mga kaibigan ay nung kaniyang pagsisinungaling sa PNP at saka sa media para itago po yung, kung nasaan ba si Kibuloy 'no. So, titingin po tayo dito ng, um, tingnan po natin yung ating ano, ah, okey. Ito, tingnan natin yung isang article dito sa, ah, Inquirer, 'yan. Sabi dito mga kaibigan sa Inquirer 'no, 'yan, House probe into Duterte's role in hiding Kibuloy sought 'no. So 'yan mga kaibigan, House probe into Duterte's role in hiding Kibuloy sought 'no. So, mga kaibigan basahin muna natin ito para makita natin 'no, malaman natin kung ano ba yung article na 'to. So, Manila, Philippines, two lawmakers have called for an investigation into former President Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte's roles in hiding fugitive televangelist Apollo Kibuloy in the Kingdom of Jesus Christ, KJC compound in Davao City. In statement on Monday, Manila 3rd District Representative Joel Chua said former President Duterte cannot distance himself from Kibuloy's decision to elude arrest because last March, Duterte was appointed as the new administrator of KJC Properties, including its compound in Barangay. Yan. So, kung maalala niyo mga kaibigan, no, eto pong si dating Pangulong Duterte ay nag-ano po siya guys, sa kanya pong isang statement ay sinabi po niya na alam daw niya 'no, kung nasaan si Pastor Apollo Kibuloy. Pero ang sabi po niya ay hindi niya sasabihin 'no, kung nasaan. So, marami pong ano dun, marami pong, medyo hala nasaan na ako, bakit parang nawala yung aking StreamYard? Oh my God, nasaan na yung StreamYard ko? Hala sa kakapindot ko parang nawala. Saglit guys, Where's my StreamYard? Oh my God. Sandali guys, StreamYard. Dali guys, Nasaan na ba yung StreamYard ko, bakit nawawala? Hala, oh my God. Sandali guys, sandali. Ano ba, Sandali guys,
'Yan. Sorry guys, hindi ko nakita yung ano ko, eh, StreamYard ko, eh. Parang na-bother ako. Sabi ko, hala nagdalawa siya. Sandali guys, sandali. Wait guys, nagdalawa yung StreamYard ko kaya saglit guys, nag-e-echo kasi dalawa yung na-open. Wait lang. Isa. My God! Ito pala yung isa. So, i i-ano ko lang 'tong isa guys, isasarado ko lang yung isa. Totoo, isasarado ko lang 'to. Totoo. Yan, okey. May not receive. Yan, okey na. So, okey na guys 'no? Ay, saglit. Parang meron pa rin. Leave, prevent the speech from creating. My God, nakapag-leave ako. Oh my God, nasaan na ako? Okey, yan. Ang bihira. Yan, yan. Sorry guys, Sabi, dati pareho sila, eh. Parang saglit. Don't show this. Hello, hello. Oh, nagdadalawa sandali. May problem, saglit. Ah, Ilagay ko yung IT guys. Hindi ko makita. Dalawa na open. Yan. Um, StreamYard, Johnny the Blogger. StreamYard ito. May nag-e-echo, eh. Parang dalawa ang open. Ang bihira. Bagal kasi ako gumagamit ng StreamYard. Eh, sandali tawag IT. Nag-e-echo ako, eh. Sino mo nga, i-ano mo nga saan diyan yung ano, oh, dalawa, oh, nag-e-echo ako. Nag-e-echo ako, eh. Yun, oh. Oh, hello, hello, hello.
Yan, okey na. Yan, sorry guys, yan hirap talaga kapag ano, um, thunders. Sandali sarado ko lang aking ano, aking door. Mahirap talaga kapag thunders, hindi masyadong, techy 'no? Buti na lang meron akong IT. No sounds po kayo. Wala po akong sounds? Sandali, tingnan ko lang, saglit, check ko kung wala akong sound. Okey. Kasi dito sa ano, sa aking end parang meron siya, 'yan. Dito sa ano, meron po akong sounds, 'yan. May sounds po ako, 'yan. 'Yan, meron po akong sounds. Okey. Ang hirap talaga kapag ano, 'yan. 'Di bale masasanay din akong gumamit nito, 'tong ano, StreamYard na 'to. Hirap kasi kapag yung hindi pa sanay. 'Yan, so okey lang. So may sounds na po ba ako? Okey. Meron na po bang sounds? So meron na siguro si Ida Lorbes, 'yan. And then, good morning po Admin Rich, Insan. Good morning din po sa inyo at saka si Merly, good morning. At saka si Dato Ali, third sticker, hello idol, musta kayo lahat, BBM Vlogger, mabuti naman po. And Beverly Wagon, good morning po Admin Rich, good morning din po sa inyo. At saka si Johnny the Bagger, salamat sa, pag-drop by, oo. Mamita Chua, 'yan. May sounds na po 'no, and then Franco Pangilinan, salamat po. Yuki Sawaki, good morning po. Good morning din po sa inyo at saka si Henry D. Geyser, marami pong salamat 'no, 'yan. At saka si, ay ang haba ng komento ni Dato' Ali, third sticker. Yung mga kakilala nating at kamag-anak sumusuporta sa DDS dapat magising sila sa katotohanan, lalo sa idolo ginagamit sila tungkol sa government. Maraming pinag-iinitan, tingin nila sinasabi sa DDS supporter walang ginagawa kay PBBM kaya di natin masisi kaya gano'n. Kahit ako PBBM supporter pero pamilya ko DDS supporter. Wala akong magagawa kasi respeto ko lang sa kanila kung ano ang gusto nila, choice nila, walang sapilitan. Tumpak po kayo 'no, correct po kayo. And, Jacinto Jack Villanueva watching Ma'am Admin Rich. Marami pong salamat, Jacinto Villanueva, 'yan. So ngayon mga kababayan tuloy po natin yung ating, topic 'no, nawala tayo kanina. So tuloy natin ang topic po natin. So eto na ngayon mga kaibigan 'no, ah, so open lang natin yung link, okey. Open lang natin yung link para okey, sandali lang. Wait guys, wait. Ganito, eh, 'yan.
Mahirap kasi 'pag ano, eh, bago, eh, hindi pa sanay sa ganito. 'Yan, okey. Mhm, hmm, deligasa. Mhm, dito ko na nga i-open sa ano, pambihira. Dito ko na lang i-open, 'yan. Okey, 'yan dito na lang dito. Open link, 'yan. So ito mga kaibigan 'no, sabi dito House lawmakers want Digong and Sara Bato to be investigated for enabling Kibuloy's case, 'yan. So sabi po dito, House lawmakers on Monday called on authorities to launch investigation against former President Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte and their longtime ally Senator Ronald De La Rosa for supposedly enabling the hiding of Pastor Apollo Kibuloy from the law enforcement. Manila Representative Joel Chua, uh, the chairperson of the House Committee on Good Government and Public Accountability, is not convinced that the father and daughter were in the dark of Kibuloy's whereabouts. No? So, mga kaibigan, kahit naman sino hindi maniniwala, no? Kahit sino po hindi maniniwala na hindi alam ni VP Sara Duterte at ni Digong 'no, wala pong maniniwala na hindi po nila alam kung nasaan si Kibuloy during that time na siya po ay hinahanap ng mga kapulisan 'no. So, eto po mga kaibigan, malinaw po na itinatago nila etong si Kibuloy at alam naman natin na eto po ay labag sa batas 'no. Um, yung pagtatago o harboring a fugitive mga kaibigan ay labag po yan sa batas lalong-lalo na si Duterte po ay dating pangulo at si Sara naman ay Vice Presidente. Supposed to be dapat ay nakikipagtulungan sila sa gobyerno at hindi yung tumutulong pa sila para yung pinaghahanap ng awtoridad ay kanilang itago 'no. So, doon pa lang kita natin na yung hindi po sila marunong sumunod sa batas 'no. So, sabi po dito, former President Rodrigo Duterte serving the administrator of the KOJC compound where Kibuloy was apprehended cannot simply distance himself from this troubling situation. His role within the KOJC compound places him at the center of this unfolding scandal, and the public deserves clear answer from about his involvement, the neophyte lawmaker added. So, mga kaibigan, marami po sa mga sumusuporta sa dating Pangulong Duterte ang hindi naniniwala 'no, na etong si Duterte ay di umano ay, um, kay Kibuloy di umano itinatago yung mga kanyang mga kayamanan 'no. So, marami pong mga umuugong na mga balita na mga nagmamarites, pati mga nagmarites mga kaibigan nung mga vlogger 'no, na masasabi natin na DDS pagkatapos biglang pumunta sa kampo ni PBBM na mga nagmarites mga kaibigan at nagsabi na kaya daw di umano si Pastor Apollo Kibuloy ay sumuko na dahil makikita na nga daw 'no yung ano, yung vault ng kayamanan 'no. Ang nagsabi po nito mga kaibigan ay isang dating DDS na vlogger na si Madam Ellie na isa din po sa grabe ang paninira sa first couple 'no. So, sabi nga po ni Madam Ellie dahil po sa, um
huhukayin na ni ah, General Torre yung isang room na kung saan nandoon si Kibuloy, pati di umano yung vault ng kayamanan na kung saan doon pinapatago ni dating Pangulong Duterte yung kanyang mga kayamanan. Kaya di umano ay napilitan na lang itong si Kibuloy na lumabas kaysa naman sa mabuking pati yung mga kayamanan, 'no? So, yun daw ang dahilan mga kaibigan, 'no? Kaya kita niyo bigla na lang sumulpot, 'no? Bigla na lang siyang, lumabas kasama yung kanyang, lawyer, 'di ba? Na kung titignan natin ay wala namang balak sumuko, 'di ba? Pero biglang sumuko dahil nga, di umano ayon sa, kay Madam Ellie na dating DDS ay iniiwasan nga na mabuking yung vault na kung saan nandun ang kayamanan. So, 'pag tinitingnan ko, it makes sense mga kaibigan, it really makes sense. Kasi nga tignan mo ha, nung nakulong na po si Pastor Apollo Kibuloy, biglang ang pinapamahala niya sa kaniyang mga kayamanan sa kingdom ay si dating Pangulong Duterte, na kung titignan mo mga kaibigan, bakit wala ba siyang kamag-anak? Meron naman siyang mga pinagkakatiwalaan. Marami naman siyang mga members na pinagkakatiwalaan sa kingdom. Bakit kay dating Pangulong Duterte niya ibibigay ang pamamahala ng KOJC at lahat ng mga kayamanan? Sense mga kaibigan, kung ikaw ay isang tao na gumagamit ng common sense, mapapaisip ka, oo nga naman ano. Biruin mo maraming mga kasama diyan si Pastor Apollo Kibuloy na talagang very loyal sa kanya, na magmula pa nung maliit sila, lumaki na sila diyan kay Kibuloy at meron pa siyang mga spiritual wives na tinatawag at talagang meron siyang mga yung kaniyang mga, co-pastors, mga assistants na talagang very loyal sa kanya. Pero how come na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pinagkatiwalaan niya ng mga kayamanan? Napapaisip ka? So, it makes sense yung sinasabi ni, Madam Ellie na kaya daw lumabas na lang si Kibuloy kasi mahuhukay daw. Kasi ito na yung pinakahuli, pinakahuling room na huhukayin ni General Torre na nandun si Kibuloy at nandun din daw umano ang vault ng mga kayamanan kung saan doon pinatago ni dating Pangulong Duterte. So, mapapaisip ka, o nga 'no, kung iko-connect-connect mo mga kaibigan 'no, so yung conspiracy theory dito kung iko-connect-connect mo yung mga nangyayari, bakit nga ba si dating Pangulong Duterte ang pag-iiwanan niya ang magiging administrator ng kaniyang mga kayamanan, gayong napakarami niya mga loyal na mga naglingkod sa kanya sa KOJC at wala ba siya kahit close na mga kamag-anak? Bakit kay dating Pangulong Duterte niya pinapamahala, 'di ba? So, kung mag-iisip ka, ano, baka nga totoo yung sinasabi ng mga marites na halos lahat di umano ng mga kayamanan nandiyan sa KOJC, mga kaibigan, ay nanggaling daw din di umano sa dating pangulo na gano'n daw kayaman, 'no? So, hindi natin alam mga kaibigan how true. Ito po ay mga conspiracy theory ng mga marites, 'no? At nung ibang mga, dati na DDS na biglang pumunta sa kampo ni PBBM. So, mga kaibigan, eto ha, kung sakaling ito'y totoo, aba, grabe mga kaibigan. Habang ang ibang mga Filipino ay nagugutom, walang makain, pero eto palang mga ito ay humihiga sa kayamanan, humihiga sa ginto, humihiga sa salapi, samantalang naghihirap ang ating mga kababayan. At ang ano pa nito, ang sagwa pa nito ay nagfi-feeling at nagki-claim sila na mahirap.
nagki-claim na hindi mayaman, pero marami palang itinatago. 'Di ba, mga kaibigan? 'Yun ang pagkakaiba nila sa mga Marcos, kasi ang mga Marcos talagang claiming na mayaman na dati. Eh, yung lolo at lola nga ni President Marcos Jr., ang tawag sa kanila ay Don, Don Mariano. Yung yung lola naman ni PBBM ay Doña, 'di ba? Ang tawag sa kanila Don and Doña, meaning to say, talagang mayaman sila. So, ang mga Marcos, kung sinasabi naman marami silang pera, hindi mo puwedeng sabihin na nagnakaw, kasi talagang sila ay mayaman. 'Di ba? Samantalang ang mga Duterte, claiming, simple ang buhay. Nagki-claim sila simple ang buhay, nagki-claim na mahirap sila. Kunwari, simple, kakain sa karenderya, ganito kasimple. Ang bahay ganito, luma, hindi kagandahan. Kamukat-mukat mo ang dami pala nilang property at ang dami pala nilang mga bahay na nabili. At yan, mga kaibigan, ay nilabas lahat yan ni dating Senador Antonio Trillanes at kasama po yan sa kanyang mga, pinapasabog 'no, na mga, facts 'no. Siya po ang nag-ano niyan, ang nagpasabog ng, mga issue na yan 'no. TYT gas, na-scam sa ilalim ng lupa si Kibs salamat sa equipment ng Israel nahuli si Kibs. O nga po 'no, yung meron daw heartbeat. At nagtatawa pa yung mga DDS, ang sabi, "Heartbeat heartbeat, ano yan, heartbeat ng baboy?" Iba naman sabi, "Ano, heartbeat ng ano, ng, tapos pinagtatawanan nila si General Torre na para daw gano'n 'no. Hindi ano daw heartbeat yun, oh. Yung pala totoo naman pala ang sinasabi ni General Torre na talagang meron siyang naririnig na heartbeat 'no, heartbeat ni Kibuloy. So, ganyan po ngayon ka-high-tech mga kaibigan. Magtago ka man ng ilang feet 'no, under the ground hindi ka po makakawala. Kasi meron na ngayong mga equipment 'no, mga makabagong mga equipments na malalaman kung merong tao na nagtatago underground 'no, mga kaibigan. So, 'yan po, kudos 'no kay General Torre dahil sa kaniyang napaka, ah, napakapasensyoso at talagang determinado na gawin ang kanyang trabaho sa paghuhuli kay Kibuloy 'no. So, mabalik tayo kina VP Sara Duterte na sila pa naman mga kaibigan 'no, particularly VP Sara Duterte nasa gobyerno, Vice Presidente, pero eto siya, itinatago ang isang fugitive, 'di ba? So, nakakalungkot isipin mga kaibigan na ganito po ang ginawa ni VP Sara Duterte, oh. So, tingnan po natin 'tong isang article, okey. Oo, with Chris, nakakalungkot isipin na kapag gano'n mga kaibigan 'no, na itinatago ang fugitive na hindi naman dapat na itago, pero ito ay tinatago, okey. Ito, basahin natin yung sa Inquirer. Ang sabi po dito, "Obstruction Raps versus ex-President Duterte possible." DOJ, 'yan. So, ito mga kaibigan 'no, so hindi lang po ito kay dating Pangulong Duterte kundi maging po kay, Vice Presidente. Dahil siya po mga kaibigan ay
talagang, sinabi niya na hindi daw niya ang pagkakaalam daw niya mga kaibigan, si dating Pangulong Duterte ay, si dating, pastor 'no, Kibuloy ay nasa langit na. So kayo ba, during the time naniwala ba kayo na nasa langit na siya, 'di ba? Siyempre hindi, 'di ba? Okey. So ito, so the statement of the former President Duterte, because he was asked if he knew where Kibuloy, he said he does not know, but it's a secret. Would you consider that as obstruction of justice? Yeah. Well, a crime has different elements. So if all the elements are present, regardless of who the possible offender is, well, that will be a case for obstruction of justice. And in fact, this representation has also issued a press statement where I said that there is a possible obstruction of justice complaint against him because of his statement. No? So publicly, he said he knows where Pastor Apollo Kibuloy is, but he refused to divulge it as it is a secret. So having said that, Mr. Speaker, his statement, especially as he is property administrator of the KJC compound, so in effect, that would warrant a possible case of obstruction of justice. He added yan. So, yan mga kaibigan, no? At yan po mga kaibigan ay sa tingin ko, kahit hindi po ako isang abogado, sa tingin ko po, ito po talaga ay kaso ng, obstruction of justice. Kasi kita mo, ito pong si Pastor Kibuloy ay pinaghahanap, 'no? Pero eto ka at, ikaw ay nagtatanggol sa kanya. So, para po sa'kin 'yan talagang clear po 'yan 'no, malinaw na malinaw na ito ay isang obstruction of justice, 'no? So, very clear po na kaniyang, tinatago si Pastor Apollo Kibuloy, 'no? Very, very clear, okey. Hmm, nawawala na naman yung aking ano, sandali, Ano? Hindi ko makita yung StreamYard ko. Ayun, saan siya nakalagay anak? Tapos ayun, pambihira. Ay naku, talaga naman. And then pakisara pinto 'no. Sorry po guys, kasi palagi nawawala yung ano, aking StreamYard, So, sabi po ni Selly Bulanan, "Ma'am, keep going to espouse the evil doing of Duterte admin." Kasi itong mga nag-message sa'kin, isa daw akong at bangag kasi I was Marcos fan 1956 born
I was high school when Ferdinand Marcos Sr. is the president. I know him, he is good president before, and I admire Marcos family kasi sinagot ko ang mga comment ng mga DDS, puro bastos. Isa daw akong A kasi binabara ko sila about Marcos. I know Marcos family. They are educated and maka-Diyos. Nakakainis kasi yung mga walang pinag-aralan ang mga fan ng mga DDS, 'no? So, wala po tayong magagawa sa kanila, ganyan po talaga sila, eh, 'no? Sabi ko nga po 'di ba kung sino at kung ano pong ugali ng kanilang sinusuportahan ay naa-adapt po nila 'yan, 'no? Gano'n din po sila. So, hindi na po natin sila mababago, 'no? Kaya ako, hindi ko na rin sila masyadong sinasagot 'no, basta focus po tayo dito kasi alam niyo naman mga guys 'no, ang pangulo po natin ay talagang maganda po ang ginagawa niya at madami po siyang mga proyekto at napakarami po niyang mga ginagawang para talagang masolusyunan ang problema ng, taong bayan lalong-lalo na po sa pagtaas ng mga bilihin. Open ko lang yung aking ano. 'Yan, so inopen ko lang aking window, 'yan. Kaya yung mga 'yan, hindi na po natin talaga 'yan mababago, gano'n na po talaga sila 'no. And Johnny Retagle, tama po. Opo 'no, ganyan na po talaga sila. So, hayaan na lang po natin sila kung ano pong trip nila. Anyway, lahat naman po ng kanilang ginagawa ay babalik 'yan sa kanila 'no. Sabi ko nga, kung magtatanim ka ng hate, hate din ang ma maaani mo. Magtatanim ka ng love, aani ka rin ng love. Magtanim ka ng magandang gawain, aani ka rin ng magandang gawain 'no. So, ang ating pong pangulo napakabuting tao, napakabait at seryoso po siya sa kaniyang trabaho bilang presidente ng Pilipinas para pagandahin mga kaibigan yung ating, sitwasyon 'no, dito sa Pilipinas. Kaya magtiwala po tayo na ang ating pong pangulo ay ginagawa niya ang lahat para maangat niya ang kabuhayan ng mga Pilipino 'no. So, itong mga DDS wala na po tayong magagawa sa kanila, talagang ganyan na po talaga 'no. So, eto nga mga kaibigan, ah, itong nangyayari ngayon 'no na mga guys na talaga namang nagpapakalat ng mga fake news itong mga supporter 'no ng dating pangulo para lang ang Pangulong PBBM ay mapababa. Hindi naman po 'yan magtatagumpay dahil ang katotohanan po ay, palagi pong matatalo ng katotohanan ang mga, lies at ang mga kasamaan 'no na gusto nilang gawin. So, sabi naman ni Dato' Ali, "Assalamualaikum, hello from Cotabato City, Maguindanao sa Mindanao idol ako din kahit PBBM ako. Hindi hindi ko sisisi sa gobyerno idol pero dito sa Mindanao lalo na sa Malisbong, Palimbang massacre madaming pinatay ata sundalo mga tao doon sa mosque. Kahit may mga kamag-anak namin may namatay noon pero wala na. Huwag nating husgahan idol kasi di natin masisi. Kababayan namin Muslim, marami ayaw kay Marcos pero hindi na sila nagsalita kasi nangyari pero ewan naniwala sa fake news. A witness siguro nagsabi si tatay. Actually po yung sinasabi na massacre 'no in the time of President Marcos Sr., nasabi na po 'yan ni yung rebelde po, rebel priest, si Balueg 'no, yung priest po na si Balueg 'no, the rebel priest. Nakuwento na po niya 'yan na etong mga during the time of President Marcos Sr.
yung mga rebelde 'no, yung mga NPA di umano ay lumalabas yun sila at nagsusuot sila nung mga uniporme ng mga sundalo. Kasi 'di ba gumaganon sila, gumaganon sila ng mga sundalo at kinukuha nila yung mga uniporme at sinusuot nila 'yan. Pagkatapos pumupunta po sila katulad nung ginawa po nila sa isang mosque, isang, church 'no, sa bandang Mindanao po 'yan. Kung hindi ako nagkakamali, bandang Davao yata 'yun, eh, 'no, kung hindi ako nagkakamali mga kaibigan or Lanao. Nakalimutan ko lang yung eksaktong lugar 'no, pero during the time of President Marcos Sr. 'yan 'no. So, nagsuot po sila ng pangsundalo pagkatapos kahit bata, matanda, wala silang ano pinatawad, lahat 'yun minasakar nila. Suot-suot po nila ang sundalo 'no, yung uniporme ng sundalo at ito po ay kanilang isinisi sa mga sundalo. So, during the time po, President Marcos Sr., ganyan po madalas na ang ginagawa po ng mga, NPA, ng mga rebelde ay kumikitil sila ng buhay ng mga sibilyan pagkatapos isinisisi po nila sa militar, sa Armed Forces of the Philippines 'no. So, kaya bakit po nila ginagawa yun? Para yung imahe po ng Armed Forces of the Philippines at ng gobyerno ni President Marcos ay maging, alam niyo na yung monster, yung maging image para sa mga tao ay monster na sila ay masama 'no. But in reality ang gumagawa po nito ay yung mga NPA 'no. At na ano, marami na pong mga nag-whistleblower 'no, na nagsabi na totoo 'yan. 'Yan po ang ginagawa sa panahon ni President Marcos Sr. Yung mga nangyaring mga killings ay hindi po ginagawa ng Armed Forces of the Philippines, kundi ginagawa po ng mga taong labas ng mga rebelde na ito na nagkukunwari 'no, na suot-suot ang mga kasuotan ng militar at pagkatapos ay tsumutsugi ng mga sibilyan para po isisi nila sa militar. So, marami na pong nag-whistleblower tungkol diyan 'no. Kaya dun po nasira talaga 'no yung martial law, yung pamahalaan ng Pangulong Marcos Sr. nasira talaga kasi intensyon po talagang siniraan ng husto 'no. Pero but in reality hindi po yun mga military. So, yan po ang katotohanan 'no. Kaya, 'pag kaya nga kapag may naririnig tayo na ganyan, ah, kailangan kailangan po, hindi po tayo kaagad maniniwala sa mga ganyang mga kuwento 'no, 'yan. So, 'pag mga DDS 'no, iisa ang kanilang ano, malalaman mo 'pag DDS, eh, iisa ang kanilang sinasabi 'no, sa comment section, bangag. Ay. Ayaw ko na lang parang ayaw mo nalang patulan, eh, kasi yung nagsasabi ng bungag, kita mo naman 'no, sila ang tambungag at ang pangulo nila at merong ebidensya, na talagang bangag, 'di ba? May ebidensya, umamin pa na talagang bungag at yung kanyang gawain, oo, gawain ng isang bangag, 'di ba? Ah. Sabi naman ni Lenny Surigao Tabo-Tabo, 65 na ako at buhay at may isip na noong panahon ng martial law. Masaya at safety kami noon. Ang mga relatives ko sa Cebu, mga politiko rin. Mga masasamang tao lang ang nadisgrasya noon. NPA ang pumapatay. Tama po kayo, Lenny Surigao Tabo-Tabo. Correct po kayo diyan kasi, um, nung nag-declare po ang Pangulong Marcos ng martial law 'no, bata pa po ako nun. Pero siyempre kahit bata pa ako nun ay nakikita ko 'no, naglalaro pa kami sa labas. Madami kami mga bata naglalaro kami sa labas 'no. So, nakikita namin tumahimik po, eh.
Nung nagdeklara ang, Pangulong Marcos ng martial law, tahimik ang Pilipinas. Kasi nung kasagsagan po 'no, mga 1970, 71, kahit nung 1972 nung hindi pa siya nag-declare ng martial law 'no, nung wala pang September, wala pang martial law. Mga kaibigan, super talaga kabi-kabila po yung mga bomba 'no, kabi-kabilang bombahan, kabi-kabila na yung mga rallyista nagsusunog ng mga gulong sa ano, sa kalsada, oh. Nagsusunog sila ng gulong sa kalsada pagkatapos nagbabato sila ng mga yung mga bote binabasag nila sa ano, sa kalsada. Gano'n po mga kaibigan kagulo nung hindi pa po nagdedeklara ang ating Pangulong Marcos Senior. Grabe po ang mga rallyista no'n, kabi-kabila po mga kaibigan. Pero nung nagdeklara na po ang Pangulong Marcos ng martial law, biglang tahimik. Nagsitakbuhan mga kaibigan yung mga rebelde, nagsitakbuhan sa bundok, nagsitago at yun ay hinuhuli yung mga nag yung mga nag-i-incite 'no, para magrebelde ang mga tao, hinuhuli. Kaya kung titingnan natin mga kaibigan, sa totoo lang para po sa mga matitinong mga mamamayan ng mga Pilipino, maganda po talaga ang martial law. Maganda ang martial law, naging disiplinado ang mga tao. Wala kang makikita nun na may lalaki iihi sa tabi ng kalsada, wala kang makikitang gano'n. Wala kang makikita na basta-basta lang na magkakalat diyan ng mga basura, wala po 'no. Pero nung ni-lift na ng Pangulong Marcos ang martial law 1981, aba, medyo nag-ano na naman, medyo gumagano na naman 'no. Pero mga kaibigan, nung nawala po ang ating Pangulong Marcos 1986, ay grabe. 1986 onward mga kaibigan, grabe talaga ang nangyari sa Pilipinas. Dumami ang mga walang bahay 'no, mga homeless, dumami yung mga squatters, dumami mga nasa kalsada. May nakikita pa ako no'n, nasa kalsada, buong pamilya nakatira sila sa isang kariton. Tapos marami pang anak, ang mga anak puro nakahubo, walang mga damit. Tapos basta mga kaibigan, gumrabe 'no, ang sitwasyon ng Pilipinas nung nawala na po si President Marcos, grabe po ang naging sitwasyon ng Pilipinas. Naging mahirap tayo sobra-sobra mga kaibigan at grabe ang pagtaas ng mga bilihin, sobra mga kababayan 'no. At grabe dumami ang kriminalidad, dumami ang mga taong labas, pinadami ng Cory administration ang mga NPA. Mga kaibigan, sinabi din yan ni Father Balweg 'no, sabi po ni Father Balweg nung panahon daw ni Marcos, sabi po niya, nung panahon ni Marcos ano, pawala na kami, sabi niya 'no, pawala na daw sila. Pero nung bigla daw nagkaroon ng transition si Cory Aquino, lumakas daw muli ang NPA kasi pinalakas daw ng gobyerno. Meron pong ano niyan, meron pong video niyan si Father Balued na pinalakas ng gobyerno ang mga NPA, kaya dumami ulit. Imbes na nawala na sa panahon ni President Marcos Senior, nawawala na daw sila, pero bigla silang dumami sa panahon ni Cory Aquino. Kaya kung titingnan natin mga kababayan 'no, yung pagkawala, yung pagpapatalsik nila sa ating pangulo, Ferdinand Marcos Senior ay nagdulot ng pagdurusa sa mga mamamayang Filipino. Bakit kasi hindi na lang nila inantay na bumaba ang ating pangulo? Bababa naman 'yan guys, Hindi naman 'yan habang buhay diyan, bababa naman 'yan. At kita niyo nga meron naman tayong mga eleksyon. Ang nangyari lang sa mga kaibigan talagang hinahalal talaga siya ng mga tao, 'di ba? 'Yun lang naman talaga 'yun, hinahalal lang siya ng taong bayan kaya po siya, nakailang termino dahil nagugustuhan po talaga siya ng taong bayan kaya siya hinahalal, 'di ba? Na so, Lenny Surigao, Tabo, si Joma Sison at Ninoy Aquino ang namumuno ng kasamaan. Ginamit nila ang mga NPA na sila rin ang nag-organize. Kaya up to the last drop of my blood realista ang family ko. Ay correct po kayo diyan, tama po kayo diyan. Alam niyo, meron nga akong detalyadong ano niyan, detalyadong vlog 'no,
na binura ko na dito sa Facebook ko, eh, kasi during the time na, kampanyahan, naano po ako, eh, na-suspended po ako ng siyam na siyam na buwan. Siyam na buwan po ako suspendido dito sa aking Facebook 'no. So, ang ginawa ko pinagbubura ko lahat ng mga videos ko ng mga luma. Kaya yung mga video ko po ngayon puro bago na. Pero meron po akong mga detalyado na mga, video tungkol po diyan kay Ninoy Aquino at kay Joe Macizo 'no, at yung involvement po ni dating, Senador Ninoy Aquino, yung involvement niya sa mga NPA at yung open secret 'no na ang Tarlac po sa Hacienda Luisita ay haven, ginawa pong haven ng mga NPA 'no, sa panahon po ni, ni dating Senador, Ninoy Aquino 'no. Open secret naman 'yan, eh, na ginawa siyang taguan ng mga NPA during the time of, Ninoy Aquino 'no, na talagang si Ninoy Aquino po ay supporter ng mga NPA at siya pa ay nakikipagkita at, nakikipag-usap 'no, sa mga NPA. Kaya mga kaibigan, malaki talaga ang kasalanan 'no, ni Ninoy Aquino. Pero sad to say, ginawa pa siyang hero. Pero kung hindi ko alam sa mga ano na 'to 'no, kung nagbubulag-bulagan sila or talagang hindi nila alam yung history, yung nangyari 'no, kung or dini-deny lang talaga nila yung involvement ni Ninoy Aquino sa mga left 'no, sa mga komunista or maaaring sila ay left kaya okey lang din sa kanila 'no, 'yan. So, I guess, don't lose your page to get a more community. Mamaya na kita ano, mamaya na kita ayusin, Nagla-live pa ako. Okey, wait lang guys. Ayan, okey, 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 okey. 'Yan, something can start or join. Okey, okey, okey. Grabe naman 'tong Facebook na 'to. 'Yan. So, sabi pa ni Lenny Surigao, "I'll also start my vlog soon para ikwento sa kabataan ang personal experience namin ang martial law. Lahat halos kaming magkaklase nakatapos sa kolehiyo at magaganda ang buhay ngayon." Kasi nga po maganda po nung panahon ng martial law, grabe 'no? Maganda po talaga nung panahon ng martial law kasi sa panahon po talaga ng martial law talagang disiplinado mga tao, ang mga kabataan. Focus na sa kanilang pag-aaral kasi wala na pong ano, eh, wala ng yung mga, kumbaga mga demonstration, wala na yan, eh, 'no? Ah, bakit gano'n naman? So guys, i-end ko na muna ang aking live 'no? Ayusin ko lang aking Facebook at ako'y naba-bother sa Facebook ko. Babalik na lang ako mamaya guys 'no, pagkatapos kong ayusin ang Facebook ko 'no? Kasi meron akong ano daw violation, aayusin ko lang guys 'no?
Ayoko namang mawala ang aking Facebook 'no. Basahin ko muna ang, comment ni Lenny Surigao Tabo. "Look at Chris, she's suffering the consequence of what her parents did. We are lucky kay PBBM kasi he's righteous in the sight of God, kaya naglabasan ng ang kasalanan ng mga politiko." Hmm, oo nga po 'no. And Admin Rich, sana ituloy mo lang ang vlog mo para malaman ng kabataan ang tunay na nangyari. Congratulations. Marami pong salamat Lenny Surigao Tabo. Thank you po 'no, at marami po salamat sa lahat po ng mga nanood 'no. At babalik na lang po ako mamaya guys 'no, ayusin ko muna ang aking, Facebook para hindi po siya mawala 'no, ma-unpublish. Thank you po, bye-bye and God bless. Fight fake news, expose the truth. Bye. God bless.